Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Abeling Garcia, at ito ang Tulong Ko Pa sa Maglobal sa TFC, the Filipino Channel. Nandito naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya at mas makabuluhan. sa pamilya. Bakit para kahit anong gawin mo, hindi maubos-ubos ang problema? Parang walang katapusan, ano? Mhm. Katatapos lang ng isa, meron na naman. Kung minsan nga hindi pa natatapos, meron na naman. Good news, mamaya pag-uusapan natin kung ano-anong dapat malaman at gawin kung marami kang problema. Sa ating episode na Problems. Matutunghayan din natin ang transformation ng isang dating womanizer na mahilig mag-hangout from one club to club at ngayon ay television host na ng The 700 Club Asia. Pero bago ang lahat ng yan, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay ng programang Tulong Ko Pa sa Maglobal. At syempre, special greetings po kay Miss Normita. Hello! And special greetings po sa lahat po ng nagse-celebrate ng kanilang birthdays today. Diba? Okay, simulan na po natin ang ating programa ng Tulong Pampagana. Ang paniniwala namin, one idea can change your life or one quote can change your life. Ang Tulong Pampagana quote natin ngayon ay napakaganda. Ano nga ito? Your mind is your true enemy. If you don't control it, it will control you. Napakaganda po nito, kaya pakinggan nyo mabuti kung paano ito ina-apply sa ating buhay. Sa Tagalog po, ang ating isip daw ay ang tunay nating kaaway. Kapag ito ay hindi mo pinasunod sa'yo, ikaw ang susunod sa kanya. O minsan kasi Paano yan? ang iniisip natin, yung kaaway natin, yung tao nasa paligid natin, yung pala isip natin, ang tanong, meron ka bang kaaway o taong sa tingin mo ay kontrabida sa buhay mo? Kung ganito ang sitwasyon mo, dapat maniwala ka sa ating quote ngayon that hindi silang kaaway. Your mind is your true enemy. If you don't control it, it will control you. Siguro maraming kasabi ngayon, paano ko naging kaaway ang aking isip? Ikakampi ko dapat yun, kasama ko siya. Ito po, ipapaliwanag po namin, bibigyan namin kayo ng mga sitwasyon na nagiging kaaway nyo ang inyong isip. May mga pagkakataon kasi sa buhay natin na meron tayong nakakaaway na sa palagay natin ay nagpapahirap sa ating buhay, di ba? Pero sa totoo lang, ang pinakamatinding kaaway natin, yung isip natin, yung perspective natin, di ba? Totoo yun. Makinig po kayo mabuti, ha? Marami po kayo nakaaway, totoo po yun. Oo. Pero ang tunay nyong pinakamadalas awayin ay yung isip nyo. O kayo iniaway ng isip nyo. Siguro, paano kung inaaway ng isip? Kasi, Simple lang po. Pag gising nyo pa lang sa umaga, nag-aaway na kayo. correct. Dapat ka na gumising. Sabihin ng isip mo, uy, matulog ka pa. Masarap matulog. So, ngayon, oo nga. Na-convince ka doon sa isip mo, natulog ka, then na-late ka. Oo. Kasi our mind normally dictates our actions. Totoo yan. Diba? Sabi nga ng maraming tao, you become what you believe or think. At sipin nyo po din, saan nanggagaling yung paniniwala? Saan nanggagaling yung iniisip? Dito. Kaya pag ang isip po natin ay hindi maganda, aawayin po tayo niyan na yung mga bagay na gusto natin gawin, hindi natin magagawa dahil may iba siyang sinasabi sa atin. Ano pa? At isa sa pinakamalaking dahilan bakit hindi natin nakukuha ang gusto natin sa buhay ay dahil sa hindi natin alam kung sino talaga ang tunay nating kaaway. Example, di ba? Bakit hindi ka makaalis-alis sa trabaho mo ngayon? Bakit? Kahit inis na inis ka na dito. Kasi ito po ang kaaway niya. Sabi po ng isip nyo, huwag kang mag-resign. Oo. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Ano ang mangyayari kung mawawalan ka ng trabaho? Di ba tinatakot ka ng isip mo? So ano pa nangyari? Kahit may mga pagkataon parang tingin mo may maganda oportunidad sa labas, kaya lang dahil tinakot ka ng isip mo, hindi ka na-resign. At dahil doon, yung oportunidad na meron ka dapat, wala na sa'yo. Bakit? Inaway ka ng isip mo. Pero kung isipin mo talaga, di ba? Isipin mo, may nakita ka na bang taong nag-resign sa trabaho at nakakita ng mas magandang trabaho? Meron. Meron, di ba? O nakapagsimula ng matagumpay na negosyo? Meron din, Meron. di So, ba? bakit may mga tao gusto nang magsimula ng negosyo, gusto nang lumipat ng trabaho, hindi makalipat-lipat? Bakit? Dahil sa takot. At kadalasan po yung isip natin ang nananakot sa atin. Kaya po, dapat ito paniniwalaan nyo, your mind is your true enemy. If you don't control it or your mind will control you. Dapat po,
kayo ang magkokontrol ng isip nyo, hindi kayo ang kinokontrol ng isip nyo. Tama ka dyan. Ilang beses ka na bang nagalit? O napaaway dahil sa ang tunay mong kaaway ang isip mo. Sabi ng isip mo, alam mo, dapat kang magalit. Dapat awayin mo yan. Mali ang ginawa niya sa'yo. So, ganun ang reaction mo. So, may mga pagkakataon, ano ginagawa niya? Sumusunod ka sa sinasabi ng isip mo. So, ano nangyayari? Mamali yung reaction mo, yung action mo sa sitwasyon dahil hindi mo, pinabayaan mo kasi yung isip mo, sumunod ka. Dapat ikaw ang magpasunod sa isip mo. Pwede mo namang sabihin sa isip mo na, ay, baka ako ang mali. Yan. Diba? Eh di, walang magagalit o walang mapapaaway. So, mapasin niyo po, sa totoo lang po, pag kinausap yung isip nyo, may mga posibilidad po yung mamamali na kayo, tatama. Oo. Kaya napaka-importante po, ang pasunurin nyo, yung isip nyo sa inyo. Pwede mo rin sabihin sa isip mo na, ay naku, bakit ako magagalit? Bakit ako makikipag-away? Eh, maliit na bagay lang naman yan. Totoo yan. So, kanya imagine mo, sasabihin mo sa isip mo, oo nga, no, maliit lang na bagay. Huwag na natin awayin. Huwag ka na magalit. O pwede mo sabihin sa isip mo na kahit mali siya, hindi ko kailang magalit o makipag-away, di ba? Dahil kapamilya ko siya. Lalo na kung asawa mo dahil mahal mo siya, di ba? Normal yung tawag po dito is self-talk. Ito yung kinakausap mo yung sarili mo, inakausap mo yung isip mo, and you reason out with your isip dahil kung minsan may naiisip tayong hindi maganda. So, ano gagawin natin? We need yung isip natin we need to control yung isip natin at huwag tayong pa-control sa isip natin. Oo. Kaya di ba mapapansin mo maraming tao or maraming bagay na hindi natin magawa. Di ba? Dahil takot mo parati yung isip mo o yung tunay mong kaaway. Kaya yan, yung nangyayari po sa atin. Sasabihin sa'yo, hindi mo kaya yan. Oo. Napakahirap yan. So, ikaw naman, oo nga, hindi ko kaya to. Oo. Napakahirap. So po nangyari, sino po ang tumigil sa'yo para magaway dapat mo gawin? Hindi yung kaaway mo. Hindi yung mga tao sa paligid mo. Yung isip mo. Kasi sasabihin niya, huwag nang subukan niya, masasawi ka lang. Malabo kang magnegosyo, wala ka namang kapital, di ba? Hindi mo siya kayang patawarin dahil sobrang ginawa niya sa iyo. O, so hindi ka magpapatawad. So tandaan niyo, dahil your mind is your true enemy, if you don't control it, it will control you. So, ibig sabihin po, ang punto po natin, huwag niyo pabayaan ang isip niyo to control you. Dapat kayo ang nagko-control ng isip niyo. Sana mula sa araw na to, huwag mong pabayaan, i-control ka ng iyong isip, at sana kontrolin mo ang iyong isip. Diba? Isang magandang paraan ito para magawa natin yung ating mga dapat gawin sa buhay. At yun po ang gusto natin mangyari sa inyo, na magawa niyo gusto niyong gawin sa buhay kung hindi niyo pababayaan ang isip niyo to control you. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. Pero marami pa tayong pag-uusapan mamaya. At syempre, bago tayo mag-break, no, paalala lang natin, if you're looking for an outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion for Filipinos, reach out to Attorney Ed Alan Lindane. Please call 747-214-7474. For free consultation, mag-email lang po kayo sa tulongko@pasamoglobal@gmail.com. At syempre, for your immigration medical exam and Form I-693 completion, visit Atala Medical Group at 557 North Maclay, San Fernando, California. O tawagan ang numerong 818-639-0209 o mag-email po sa tulongko@pasamoglobal@gmail.com. Magbabalik pa ang tulong ko para sa mga global. Huwag BBT. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto naming patuloy na gumanda ang buhay nyo, patuloy din kami nagbibigay ng mga magagandang tips o magagandang kwento na tunay na magpapaganda ng buhay nyo. Kapamilya, speaking of mas magandang buhay, gusto mo ba ng mas magandang pagsasama ninyong mag-asawa? Eh paano kung babaero si mister? Parang mahirap naman yatang gumanda ang buhay. Pero hindi yan. Maraming pag-asa pa sa usapang Real with Luchi. Matutunghayan natin ng isang dating serial womanizer. Yung tipong hindi kontento sa isa. Hindi rin kontentong mag-hangout sa isang club but go from one club to club.
Pero ngayon, ibang club na ang pinupuntahan. Paano siya nagbago? Panoorin natin ang panayam with Peter Kairos, President and CEO of CBN Asia, television host of the 700 Club Asia. Luchi! Hello, everyone, and welcome again to Usapang Real with Luchi. Of course, you know who this man is that you just saw. He's a familiar face because at one time or other, sigurado ako, nakapanood na kayo ng 700 Club. Pero alam nyo ba, itong si Peter Kairos, ibang club dati ang pinupuntahan, hindi 700 Club. At yan ang ikikwento niya sa atin ngayon kung paano niyang nakilala ang Panginoon. Hello, Hi, Peter. Lucy. Thank you. Alam mo yung introduction mo, ganun din ang sinasabi ng misis ko every time we do a marriage seminar together. Talaga ba? Dati, ang daming clubs pinapasok yan from one end of Ross Boulevard to the other end. Pero ngayon, iisang club lang ang pinapasok niya, the 700 Club. Yan naman. Ikwento mo nga yung buhay na yun na club to club ka. Ano ba yan? Well, for many years, for almost 24 years, I was in the logistics business. Oh, And wow. the logistics business next to the entertainment business is so worldly, where you have to wine and dine all your clients. Saka ano bang So, logistics, Peter? Kasi baka hindi... yung import-export ba? So, you're wining and dining all your clients. Mga exporters, mga importers, lahat sila. okay. So, it's either you play golf or you wine and dine them. So, yun. So, we would take them out. Inalabas namin ng mga clients. Ang problema, I got caught up in that lifestyle. Yung maski na walang clients in town, so myself and someone from the office would just entertain ourselves, and it became a lifestyle. And of course, with that, you know, you have women in the club. How was Christine during this time, your wife? How did she react? She went berserk. How did she discover it? Kasi yung mga babae, di ba? No. Sabi nga nila, always the last to know. No. Like she knew I was going to clubs because I was entertaining. And she could see the lipstick. I was so Lipstick in sa... a way I was kind of stupid, you know. Tapos yung makeup, tatanggalin ko and not considering she's gonna see the makeup in my hanky. Unless I wash it, right? But I was drunk. I'm not Yes. thinking of washing my... I think it's that. Now I am. I'm thinking of, because I'm the labandero here. I'm putting the washing machine. Hindi. But did you fight a lot? We kept our fights inside the bedroom, so we didn't fight in front of our kids. We only had one, and then the second one was still baby pa siya. Okay. At the height of my fooling around. Okay. And you know, she just gave birth, so syempre, you still kind of have the weight, so you're feeling not pretty, and Yes. so you know how insecure a woman is when So Kawawa true. naman. It could have not happened at the worst time of her life. So that was for her at that time, perhaps like hell on earth. Were you ever on the brink of Yeah. separation? For me, I was thinking, okay, kaya pa niya. But she was really at the brink of walking out. It's just that she had nowhere to go. She called up her mom, my mother-in-law, but she was newly widowed and she was still emotionally, you know, having difficulty. So she said, I can't take care of you. I mean, you gotta fix your own problem. I'm sorry. She called up her sister, who was having at that time her own marital problems because she was married to, a different race. So, I'm sorry, I can't. Sabi niya, the trouble with you, Christine, you flaunt your dirty linens in public. Sabi niya sa kapatid niya, but you're not public, you're my sister. Yeah, basta, I cannot take care of you. Sabi niya, wow. can I live with you for 2 or 3 weeks? Ayaw niya. So, bang the phone on her. So, ang words ni Christine ay ganito. When you look around you, you can't find solutions. You look inwardly, you feel so morbid. There's nowhere else to look but up. So when she looked up, that's when the Lord extended His hand on her, and that started the change. And she was crying out to God, and while crying out to God at 3 in the afternoon, she saw the US version of the 700 Club Asia. And yung testimony giver ay isang babae, isang housewife na ganun din may philandering husband. Pero siya,
punong-puno ng joy. Sabi ni Christine, I want to have that kind of joy. Bakit siya ganun? So she began seeking God, and actually God found her. And very timely, my sister-in-law invited her to a Bible study in Makati. Sabi niya, come with me to Makati because in this Bible study, the men don't drink. Oh, Peter needs to go there. In this Bible study, the men don't smoke. Oh, Peter needs to go there. And then he says in this Bible study, the men don't look at other women. Peter really needs to go there. Checked all the boxes. So she went to check it out first. And then she became a Christian. Yun nga, nauna nga siya. And actually, she really prayed me into the kingdom. Because while she was still a Christian, ganun pa rin ang schedule ko. I would come 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. Pero, ang nanotice ko sa kanya, hindi na siya investigador. The Holy Spirit gave her a Holy Spirit zipper. I said, what's going on with this person? So every time she would ask me, can I go to the Bible study? Can I go here? Can I go there? Basta may Christian gathering. Go, because I could see she was a total change. Talaga? That's what spoke loudest to me. Hindi yung mouth niya. Like before, parang minamachine gun ako. Saan ka na naman galing? Bakit ganito? Bakit amoy kang... So but she it's your prayed. wife's behavior. Yes. Yung reaction niya sa'yo, yung changed behavior Yeah, niya, sobra. ang nagdala sa'yo doon. But, okay, so I couldn't deny it. I would see it every time. yeah, yes. Parehong ginagawa ko. Hindi naman ako nagbago. Pero siya, I saw the change in her. Ang unang binigay sa akin ng Holy Spirit was the Holy Spirit zipper. Yun ang pinakaunang gift sa akin ni Lord. Zinip niya ang mouth ko talaga, the Holy Spirit zipper. Umuwi pa rin siya, may lipstick ang kwelyo, yung makeup niya, yung panyo niya, may makeup pa rin ng ibang girls. So anyway, pero talaga yung mouth ko supernaturally sealed talaga by the Holy Spirit. I'm not kidding. He would come home, ganun pa rin. Ang feeling ko sa kanya, habag. I pitied him. Not Hindi anger. Hindi anger. Talagang, nagkaroon ako ng compassion sa kanya. I just kept reading the Word, and the Word just really renewed my mind. Instead of anger, instead of lashing out at him, nahabag talaga ako. It's so much compassion for him that I really prayed and prayed and prayed for him. Compassion because? It's supernatural. Yung bang, sabi ko, kawawa naman tong taong to. He does not know what peace is all about. He does not understand how to find that contentment, that peace in life. Parang sa kanya, elusive na elusive. Hinahanap niya sa nightclub. And then, di-confess sa akin yan, ano? Tapos sabi niya, alam mo, Han, ako hindi ako kontento nun sa isang girl eh. Sabi ko, bakit? Nagkukwento ka Kailangan, sa left and right. Sabi ko, bakit? Kasi I have 2 hands. Ganun pa siya. Sabi ko, the left and the right? If the Lord can change this big-time sinner who just totally didn't care about my marriage, about the vows I made to my wife, I took that lightly. Anyway, I come home naman eh. Anyway, hindi naman ako nagda-drugs. Anyway, responsible breadwinner naman ako. I'm trying to, rationalize everything, every bad deed I was doing. But if he can do this for me, he can do it for anybody. Maraming salamat, Luchi! Grabe, ang ganda ng kwento. Sana po na-inspire kayo, at sa mga babaero dyan, mag-isip kayo, may pag-asa pa kayo. At sa mga may asawang babaero, maniwala kayo, may pag-asa pa sila. Correct. Ang galing ng transformation ni Peter, no? Kaya mga misis, gusto mo bang magandang pagsasama ninyong mag-asawa? Don't give up. Pray for your husband. Pray for yourself. At like Christine Kairos, God gave her the Holy Spirit zipper that God used to speak louder to Peter. At kung kayo po ay nabitin sa kwento, pwede niyo pong bisitahin ang YouTube channel ni Luchi Cruz Valdez na Usapang Real. Yes. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and stay updated sa mga bagong usapan. At mamaya, sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat malaman at gawin kung marami kang problema. Sa ating episode na Problems. Magbabalik pa ang tulong ko sa Magluban. Huwag bibitiw! Tulong ko
Gagandang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gagandang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Vic Garcia bumalik. At Abiling Garcia. Bago natin pagpatuloy ang ating topic sa araw nito, magbibigay daan po muna tayo sa usapang life insurance mula kay sa ating outstanding living benefit specialist na si Gina Christie. Gina! Mga kapamilya, narinig mo na ba ang salitang pag nag-retire ako, relax na ako? Pero ngayon, busy pa rin. Tagabantay ng apo, tagasagot ng family group chat. Habang tumatanda tayo, dumarami ang maintenance meds. May gamot sa umaga, sa gabi, at may pang buffet pa. That's why living benefits matters. Habang buhay ka, pwede mong ma-access ang life insurance mo if ma-diagnose ka with a critical illness. Hindi siya perang ipapamana mo lang, it's money you can use while recovering. Imagine, may sakit ka na nga, tapos iniisip mo pa, magkano ang bill? Stress? Plus sakit? Walang gustong combo na yan. With living benefits, you focus on healing, not on calculating. Hindi mo gagalawin ang pensyon. Hindi mo gagalawin ang ipon mo. The goal is simple. Protect the retirement you work so hard for. Para kapag may unexpected, hindi panik ang sagot mo. You fight with confidence. You recover. And you still enjoy retirement with a quality of life. Ito po si Gina Christie na handang tumulong. Call me or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! For more information about life insurance, email us at tulongkopasamoglobal@gmail.com. Dadako na po tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Ano gagawin natin dito? Kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, makinig po kayo mabuti. Pag-uusapan natin isang bagay na sobrang totoo sa napakaraming tao. Yung pakiramdam na parang sabay-sabay ang problema. Problema sa pera, problema sa bahay, problema sa trabaho, problema sa health, problema sa relasyon, at minsan maski paghinga, problema na rin. Yung tipong pagising mo pa lang, hindi ka pa bumabangon, pero napapagod ka na. Naku, totoo yan. No? Yung kasi alam mong may aasikasuhin ka na naman. May dapat bayaran, may dapat kausapin, may dapat ayusin, at may problemang matagal nang nakaupo sa dibdib mo na parang ayaw umalis. Na-experience yun, para pang bigat-bigat ng dibdib mo. Naka-standby. Kasi ang dami pang problemang nakapatong. Oo. At aminin natin, kapag marami tayong problema, minsan, hindi na tayo marunong magsimula. Sa dami, Yes. hindi mo alam magsisimulan. Hindi dahil mahina ka, hindi. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil sa sabay-sabay na ingay at problemang dumarating sa inyo, hindi mo na alam kung Oo. ano ang uunahin. Pero, dahil gusto mong ayusin ang lahat, kung minsan gusto mong pagsabay-sabayin, lalong gumugulo kasi wala kang maumpisahan. Totoo yan. Di ba? Minsan pag naglinis ka ng closet, nilabas mo lahat. Parang nung nakita mong sabay-sabay, parang hindi mo alam kung saan mo sisimulan. Di ba? Totoo yan So, eh. iiwanan mo na lang. Oo, minsan ang dami mong iniisip na hanggang paligo. Pag naliligo ka, may meeting Isip mo ang na. utak mo. Oo. Kaya naman, naliligo ka pero isip mo, hindi sa paliligo. Meeting. Habang kumakain ka, may overthinking. Da. Habang nakahiga ka, aba, may budget kang iniisip. Nakahiga ka Oo. na, tapos kung iikot pa ang isip Oo, mo. at habang tahimik ang paligid, maingay yung loob mo. Nagrarambol. May mga pagkakataon, tahimik Oo. naman ang paligid mo. Walang maingay, pero sa loob mo parang ingay-ingay, ang gulo-gulo. Bakit? Oo. Ang dami-dami mong problema ang iniisip. Kaya lalong gumugulo ang buhay mo. Kaya sa usapan natin ngayon, makinig po kayo, hindi namin sasabihin sa inyong huwag ka nang mag-isip. Hindi Oo. namin sabihin yan. Aba, kung ganon, lang kadali, hindi na ako mag-iisip, tapos na hindi po. Okay. Hindi rin namin sasabihin sa inyo na positive thinking lang kasi nadidig nyo na yan. Maganda po ang positive thinking, pero hindi po yan ang kusang magbabayad o susolusyon sa problema nyo o magbabayad ng utang nyo o aayos sa mga problemang bumabalot sa buhay mo ngayon. Correct. Hindi po. Oo. Ang gusto namin ibigay sa iyo ay malinaw. Praktikal,
at emosyonal na gabay. Yan, parang Diba? kasama po yun. Oo. Hindi para mawala ang lahat ng problema mo sa isang upuan. Hindi. Yung tawag doon, one time, big time. Hindi po diba? one time, big time to. Oo. Kundi para matuto kang humarap sa problema nang hindi ka nilalamo ng sarili mong panik. Totoo yan. Diba? So, ibig sabihin po, tuturuan po namin kayo, harapin yung maraming problema na hindi kayo nagpapanik. Oo. Kasi po, kuminsan, ang pinakamalaking dahilan, ba't di natin masolusyonan ang problema natin? Yung kapapanik natin, wala tayo nasusolusyonan. Oo. Kasi ang totoo, hindi lahat ng problema kayang mawala agad. Totoo yan. 'Di ba? Pero maraming problema ang pwedeng gumaan kapag tama ang paraan ng pagharap mo. So, napaka-importante po, Diba? tama dapat ang pagharap mo sa problema. Correct. Pag mali po ang pagharap niyo sa problema, hindi niyo masusolusyonan. Sir, may tama at mali, meron. At susubukan natin pag-usapan ngayon yan, kaya makinig kayong mabuti kung marami kayong At problema. minsan, ang pinakamabilis na paraan para masolusyonan ng maraming problema ay hindi ang pagsabay-sabayin mo Totoo sila. yan. Hindi. Minsan, ang sagot ay ayusin ang isip. Ayusin ang priority at ayusin ang unang hakbang. So yun po, napansin niyo, may priority, hindi niyo pwedeng sabay-sabay yung problema. Yung creation ng problema for the past many months or many weeks, hindi niyo kaya solusyonan minsan. Correct. So, iisa-isahin po natin yan, ayusin po natin yan na hindi kayo nagpapanik. Kaya huminga ka muna. Ah, At simulan natin ng simple. Di ba? good news! Sa araw na to, pag-uusapan natin kung ano-anong dapat malaman at gawin kung marami kang problema. Sa ating episode na Problems. Number 1. Step number 1. Stop trying to solve everything at once. Yan. Ito ang unang kailangang marinig ng maraming tao. Kapag ang dami mong problema, huwag mong piliting sabay-sabayin ang solusyon o sagutin ng lahat. Kasi kapag sabay-sabay ang tingin mo sa lahat, sabay-sabay ka ring mapaparalisa. Sa dami diba? po, ma-overwhelm ka, wala kang Maparalyze ka. So, oo. ito ang nangyayari sa marami. May problema sa pera, may problema sa anak, may problema sa partner, may problema sa katawan. Tapos, iisipin mo silang lahat ng sabay-sabay sa isang gabi. Siyempre, hindi ka makakatulog. Oo. Mapupuyat ka. So, hindi ka rin makakapag-desisyon kasi hindi mo alam alin ang unang desisyonan. So, ano mangyari? Walang na-desisyonan, walang na-solusyonan. Isipin nyo lang to ha, ilang beses ka nang napagod, hindi dahil may inaayos ka, Totoo. kundi dahil iniisip mo ang 10 bagay ng sabay-sabay. Napasin niyo na po yan. Diba? Yung mga dami yung problema, wala ka na solusyonan pero napagod ka. Oo. Okay, sana kung marami kang problema, may nasolusyonan ka, napagod ka, okay lang. Pwede yun. Hindi Oo. po yun ang gusto natin mangyari. At ng totoo, ang utak mo ay hindi dinisenyo para magkasabay-sabay na pag-iisip. Oo. Mahihirapan po ang isip nyo. Kapag ginawa nyo yan, panic ang mangyayari sa inyo at hindi po wisdom o katalinuhan para solusyonan ang problema nyo. Takot ang mamumuo at hindi clarity. Oo, parang ang labo nun, ano? Kaya practical na aplikasyon nito. Kumuha ka ng papel, no? Isulat mo ang lahat ng problema mo. Lahat. Ayun na, gawin mo. Oo, lahat. Huwag mong muna isolve. Sulat lang. mo lang muna. Hindi mo muna aayusin. Ilabas Sulat lang. mo muna sa ulo mo, no? Sa utak mo, at sige, labas mo lang ano ba yung mga problema. Kasi po kung minsan, kalahati po ng stress nyo ay hindi sa dami ng problema, kundi sa dami ng problema umiikot sa isip niya, feeling niya parang ang dami niyong problema. Pero pag sinulat nyo, hindi naman pala marami, 5 lang. Oo. Kaya ko tong solusyonan. Pero pag di mo sinusulat, parang, ang dami nila. Iba, akala mo isa, minumultiplying nyo lang, isang problema lang, pero 3 problema kasama doon. So, isulat. Oo, para magkaroon ng lalagyan. Yun, di ba? Kapag nasa papel na sila, hindi na sila puro ulap. Nasa isip lang. Mo. No, may pangalan na sila, may hugis na itong problema mo sa pera, relasyon at kung ano-ano pa. At kapag may Diba? listahan ka na, hindi ka helpless. Kasi mas maganda nakita mo. Ito pala, mas nakikita mo ang problema, magagawan mo ng paraan ng problema, at dahil nakita mo yung problema, wag mo sabay-sabay labanan ang problema. Hindi ka superhero na walang limit. Oo. May limit ka. So, isa-isa lang. Yan ang mas mabilis kaysa sabay-sabay na sabog. Yeah. Diba? So, step number 2. Number 2 naman, separate urgent problems from important problems. Ito ay napakahalaga kasi hindi lahat ng problema ay dapat unahin mo ngayong araw, no? At hindi lahat ng maingay ay ang pinakamahalaga. Diba? Minsan po, ang urgent, yun na makulit. Yes. Tumatawag, nangungulit, nagpe-pressure, pero may important. At pag ginawa nyo, hiniwalay nyo po yung important sa urgent, mapapansin nyo,
ay dalawa lang pala dapat ko asikasuhin Oo. ngayon. So, mas madaling harapin po yung dalawang problema kaysa 10 problema. Oo, minsan, di ba, ang problema mo talaga ay kalusugan mo. Mm. Di ba? O ugali mo sa pera, communication mo sa bahay, emotional health mo. Tahimik sila ha, pero kapag pinabayaan mo, lalaki yan. Mm-mm. Di ba? Ito ang challenge question. Ano ang problema kailangan mo ayusin agad, now na? Aksyonan. Oo. At ano ang problemang kailangan planuhin mong ayusin in the future, pwedeng next week o next month. So, ang mangyayari, makakati problema nyo, uunti. At pag Correct. umunti, madaling solusyonan. O halimbawa, kung may bills ka na due bukas. Urgent yun. Urgent yun. Kung buwan-buwan kang walang ipon, important problem Yeah. yan. Kung may misunderstanding sa bahay, baka kailangan ng tamang timing bago Pag-usapan nyo sumagot, yan. di ba? Hindi lahat ng problema kailangan hawakan sa panahon Parehong oras. oras, no? Parehong oras o parehong init ng ulo, di ba? Yeah. Kapag hindi mo pinaghiwalay ang urgent at important, buong araw kang tumatakbo, puro ka na, solusyon. Kasi feeling mo lahat kailangan gawin, hindi po. May kailangan ngayon, may pwede bukas, may pwede next month. Parang Unti-unti. puro apoy, no? Yes. Parang ang daming apoy, pinapatay mo, pero hindi mo inaayos kung bakit laging may nasusunog. Practical application, sa listahan mo, lagyan mo yung mark. Alin ang urgent, alin ang important. Para makita mo, ito yung unahin ko. Yung mga urgent. Important, sa tabi ko. Pero pag natapos ko na urgent, aayusin ko yung important para hindi maging urgent one day. So, sa listahan mo, letter U for urgent, letter I for important, at huwag kang mandadaya, ha? Hindi pwedeng lahat urgent. Ganyan tayo minsan pati unread message, emergency. 'Di ba? At kapag malinaw na kung alin ang urgent at ang important, mas bumibilis ang paggalaw mo at pagsolusyon sa problemang meron ka. Hindi dahil sa mas madali ang buhay, kundi dahil mas malinaw na kung anong unang uunahin mo. Okay, sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa, tulong ko pa sa mga global. Wag, BBT. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Paso Mo Global, Vic Garcia po. At Abilene Garcia. Bago natin pagpatuloy yung pag-uusap sa ating topic sa araw na ito, panoorin po muna natin ang Simple Reminders with Lasting Impact with Evelyn and Erica Garcia. Hi everyone! We're here again for Simple Reminders. With lasting impact. Every interaction is an opportunity. An opportunity to encourage, uplift, or inspire. Your words can heal or hurt. So choose to speak life. A significant life adds value wherever it goes. This is Evelyn Garcia And Erica Garcia, giving you Simple Reminders, Lasting Impact. Maraming salamat! For more life lessons, subscribe now to Simple Reminders Lasting Impact YouTube channel. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano dapat malaman at gawin kung marami kang problema. Sa ating episode na Problems. Okay, number 3 na tayo, Yeah. ha? Solve the next right problem. Ulitin ko. Ano yun? Solve the next right problem Technical po itong first. step na to, makinig po kayo. Oo. Paano ina-apply to? Ito ang isa sa pinakamabilis sa paraan para gumalaw ulit ang buhay kapag marami kang problema. Huwag mong hanapin agad ang sagot sa buong bundok ng problema. Hanapin mo ang susunod na tamang problema na dapat galawin. So, dapat mong ayusin, dapat mong solusyonan. Correct. Minsan, kaya hindi tayo umaabante, gusto nating tapusin agad ang buong gulo at problema sa ating buhay. Yes. Hindi po. Gusto nating isang upuan, solve lahat ng financial problem, heal lahat ng pusong emosyon, okay lahat ng pamilya, malinaw na ang future, at payapa na lahat tayo. Hindi pwede po yun. Sa totoong buhay, bihira pong package deal. Correct. At ang progress sa totoong buhay, madalas step by step. Hindi dahil mabagal ka, kundi dahil yon ang realistic na paraan para may talagang maayos ka talaga. Hindi lang realistic, ito yung Oo. pinakamagandang paraan para maayos ang mga problema mo. Ito ang tanong, ano ang next right problem na kaya mong harapin now na, ngayon? Yes. Hindi next 10 problems. Kung pwede, one problem at a time. Oo, next one, yun. Halimbawa, kung magulo ang pera mo, baka ang next right problem ay hindi paano ako yayaman. Mahirap yan, mahabang proseso yun. Oo.
baka magkano ba talaga ang gastos ko this month? Magkano ang pwede kong ibawas sa gastos ko this O month? kung magulo ang relasyon mo, baka hindi paano kami magiging perfect. Baka paano ako makikipag-usap ng hindi mainit ang ulo. Or paano ko lalapit sa kanya at mag-sorry ako? Kasi yung sorry, pwede instant masolve yung problema niya eh. Oo. So, practical application, tanong mo sa sarili mo, kung may isang bagay lang akong aayusin today na makakatulong sa buong Isa lang. sitwasyon ko, Hmm. ano yun? Yan ang unahin mo. Yun ang next Oh. right problem to solve. Oo. Yung isa lang, yung pinakasimple, mas maganda. Minsan ang buhay gumagaan, hindi dahil sabay-sabay mong nasolusyonan ang lahat ng problema, kundi dahil tama ang pinili mong unahing ayusin. Correct. At kapag may isang problema nang gumalaw, O, nasolusyonan. sumusunod na rin yung confidence mo. Yeah. Kasi nararamdaman mong may kaya ka palang harapin. Yeah. Yung ganda pa, pag may nasolusyonan ka, papayak pa. So yung susunod dumadali. Kasi inisa-isa mo, hindi mo pinagsabay-sabay. Step number 4 tayo. Number 4, face the problem, do not just feel the problem. This is very important. Napakahalaga yan kasi maraming tao ang mahusay sa pagdama ng problema. Sabi nga nila, madam. Alam mo yung sabi ng madam? Madam damin. Okay. Pero hirap sa pagharap sa problema. Iba, ang hirap nito. Hirap na ako. Pagod na ako. Iba, ito yung Dinadamdam mo talaga. damdamin. Hindi po masamang damdamin ng problema. Pero dapat hindi lang panay damdam. Dapat may solusyon, may aksyon. Oo, alam mong mabigat ang problema. Di ba? Alam mong nakakaiyak. Napapaiyak. Alam mong nakakainis. Pero ang tanong, may actual ka na bang ginawa? Yeah, yun po kasi kahit anong damdam ang ginagawa, kahit anong pakiramdam gawin mo, kung wala kang actual na solution sa problema ang dinadanas mo, walang mangyayari. Kailangan Yes. may action kang gagawin. At minsan kasi inuulit-ulit lang natin yung sakit sa isip. Sa isip. Pero hindi natin kinakausap ang taong dapat kausapin. Hindi natin sinecheck ang account na dapat i-check. Hindi natin inaamin ang mali na dapat aminin kasi hindi natin sinisimulan ang bagay na dapat simulan. Sa totoo lang, kung umaksyon ka lang, pwede ka magdamdamin, pero kung umaksyon ka sa bawat naramdaman mo, marami ng problema ang nasolusyonan mo. Oo, minsan sabi mo, hindi kita inaaway Oo, pero ito ang direct na tanong. Umiyak ka na ba tungkol sa problema o may hakbang ka na rin bang ginawa? Kasi iba, Oo. panay iyak, panay worry, walang mangyayari doon. Ang tanong, ano yung isang hakbang na ginawa mo na pwede makasolusyon sa problema niyo? Tandaan mo to, totoong emosyon. Yes. Kasama po sa buhay yan. Oo. Totoong takot, kasama po sa buhay yan. Totoong stress. Pero ang feelings ay hindi kapalit ng action. Yes. Hindi oo. sila automatic na magbibigay ng solusyon sa problema mo. Hindi, kailangan may action kang gagawin. O, practical application. Para sa bawat major problem sa listahan mo, isulat mo ang isang action. So may problema ka, ano yung Oo. pwede action nun? Now na. Yun. Oo, isang tawag, at sino ba tatawagan mo, isang budget, Mm. isang usapan, isang appointment, isang application, o isang apology. Diba? Or isang malinaw na desisyon. Yung lahat mo sinabi namin mabilin, ang simple po na, pag ginawa nyo, instantly mababawasan na ang problema nyo. Dahil kapag may action na ginagawa mo sa buhay mo, kapag may magandang mangyayari, pero kapag puro emosyon lang, ikot lang ng ikot, yung problema, bigat ng pabigat, dahil Yes. padami ng padami yung problema, kasi wala ka na susolusyon. At saka oo hindi laging masarap ang aksyon. Minsan nakakahiya. Mm-mm. Diba? Minsan nakakatakot. Minsan nakakapagod. Pero doon madalas nagsisimula ang tunay na pagbabago. Step number 5. Number 5 naman, ask for help. Not Yan. when everything is already burning. Ito yung napaka-importante po. Oo. Marami tayong problema. Kung minsan po, humingi tayo ng problema, ng tulong, Solusyon. pag sobra ng laki ng problema, Oo. alam niyo po bang mas madaling masolusyonan ng problema kung maliit pa. So please, kung may problema ka, kung pwede kang humingi ng tulong, nauna. Ito ang isa sa pinakamabilis sa paraan para hindi lumaki ang maraming problema. Humingi ng tulong ng mas maaga. Ang problema po sa marami sa atin, gusto nating tayo ang sasalo na lahat ng problema. Kaya Superhero, tayo diba? ang susolusyon ng problema. Nakakahiya pag humingi ako ng tulong, tayo aayos, tayo po yung gagawa ng lahat ng solusyon. Hanggang sa isang araw, sabog-sabog na tayo, luray-luray na tayo dahil padami ng padami ang ating problema. At saka ka palang magsasabi. Di ba? At minsan, huli na ang paghingi ng tulong. Hindi dahil wala ng pag-asa,
kundi dahil sobrang laki na ng sunog. Sobrang Samantalang nalaki na kung- problema, mas mahirap na Oo, solusyonan. kasi kung mas maaga kang nagsalita, baka mas maliit pa ang damage, baka mas madali pa ang intervention. Solusyon sa problema niya. Think about this. Ilang problema mo ngayon ang lumaki dahil sa ayaw mong humingi ng tulong ng maaga. Oo, Dahil nahihiya ka, dahil gusto mo magmukhang kaya ko to, yung pride mo, dahil ayaw mo maging burden sa iba. Problema Pero yan. tandaan mo to, hindi lahat ng tulong ay kahihiyan. O di ba, na water damage ka, ask help, di ba? Na problema ka, minsan wisdom yan eh. Minsan humility yan, minsan yan ang dahilan kaya hindi ka tuluyang bumabagsak. Dahil humingi ka ng Oo. tulong. Practical application tayo. Humili ka ng isang problemang hindi mo dapat buhating mag-isa. Sa dami ng problema, Oo. alin dito yung kailangan mo ng tulong? At itanong mo, sino ang tamang taong pwedeng kong lapitan para mahinga ng tulong? Oo, financial advice ba? Mentor ba? Kaibigan ba? Family member ba? Counselor ba? At kapag magsasabi ka, huwag sobra-sobrang ikot-ikot. Kung pwede, Oo. diretso ka sa solusyon sa problema para matulungan kang mabuti nung taong hinihingan mo ng tulong. Oo. Minsan sabi mo, kailangan ko ng advice, kailangan ko ng tulong. Naku, hindi ko na yata kayang buhating mag-isa itong Totoo yan. problema ko. So, hindi mo kailangang maging superhero sa lahat ng problema mo. Yes. Tao ka. At minsan, mas bumibilis ang solusyon kapag marunong kang humingi ng tulong sa iba. Wow! Ang dami natin na pag-usapan. No? Mamaya, tutuloy natin ang ating usapan kung ano-ano dapat malaman at gawin kung marami kang problema. Nagbabalik pa ang tulong ko, pasa magluban. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat malaman at gawin kung marami kang problema. Sa ating episode na Problems! Okay, step number, ano na tayo? Number 6. Number 6 Okay, na tayo. step number 6 na po tayo. So, nakailan na po tayong, sana po lahat yung sinabi namin kanina, ginawa nyo na po yan. Okay, step number 6. Fix the pattern, not just the panic. Ha? Oo, ito ang malalim na bahagi. Kasi maraming tao solve ng immediate problem. Pero hindi inaayos yung pattern, kaya bumabalik lang yung problema. Totoo yan. Halimbawa, Oo. buwan-buwan problema ka sa pera. May problema ka sa pera. Pero hindi mo inaayos ang spending habits mo. Babalik yun. Oo. Paulit-ulit ang conflict sa relasyon mo, sa asawa mo, sa anak mo. Hindi mo inaayos yan. Babalik at babalik yun. So, my point is, kung may problema na nagiging problema sa buhay mo, hanapin mo yung ugat, solusyonan mo, Yes, hindi oo. na babalik O, yun. kumbaga, lagi ka cramming, di ba? Pero hindi mo inaayos yung discipline mo, time management mo. Kaya ito ang challenge question. Ang problemang ito ba ay one-time issue lang? O sintomas ito ng pattern na matagal nang nandyan? So, ibig sabihin, yung listahan mo, tingnan mo yung mga problema mo. Ito ba yung ngayon lang nangyari? O buwan-buwan nangyayari to? Pag buwan-buwan nangyayari, palagi nangyayari, pattern yan. May Yes. matinding ugat yan. Pero ngayon lang nangyari, so hindi ganun pakatindi yan. Kaya kailangan maunawaan mo, ano yung problemang paulit-ulit, o paminsan-minsan, o ngayon lang nangyari. Kapag pattern ng ugat, hindi sapat ang emergency Hindi fix. pwede band-aid. Oo, kaya first aid, di ba? Mm. Kailangan mong tanungin, bakit ba ito bumabalik? Kasi may mga taong ang goal ay mawala lang yung pressure ngayon. Parang, wala lang, gusto niya lang mawala, band-aid lang. Pero ang wiser question ay paano ko iiwasan na bumalik ito ng ganito kalala? Totoo po, may mga Diba? problema po kasi kung gagawan po natin ng solusyon, hindi na babalik. So yung po yung pag-isipan yung mabuti, baka mayroon kayong problema ngayon pabalik-balik lang, may solusyon po yan. Again, may kayo ng tulong sa mga counselors, sa mga mentors, makakatulong po sila. Correct. So practical application, pumili ka ng isang paulit-ulit na problema sa buhay mo. 'Di ba? Isulat mo. No? At sabi mo, what pattern keeps feeding this? So, bisa may paulit-ulit ka, pag isip na, ano yung ginagawa kong paulit-ulit, kaya paulit-ulit, lumalabas ng problema niya. Malalaman mo yan pag talagang nag-ianis ka. Kaya pala ito. So ngayon, nalaman mo na yung dahilan, ba't paulit-ulit yung problema? Susolusyonan mo yung dahilan. Pag nasolusyonan mo yung dahilan, mawawala na yung problema. So minsan sabi mo, late decisions ba?
Takot sa confrontation ka ba? O overspending ba? O people pleaser Nako, ka problema ba? yan. Ganyan. Kapag nakita mo na ang pattern, doon ka mas tunay na makakakilos at malalaman ang solusyon Yes. sa problema. Kasi hindi mo na lang pinapatay yung sunog na O nag-apoy. yung usok. Oo. Usok. Alam mo kung na sa nagsimula yung apoy para mapatay mo Oo. yung apoy para wala ng usok. At minsan, mas masakit ayusin ang pattern. Kasi nga, Diba? habit mo na yun. Oo, kaysa sa isang problemang bigla ang dumating. Pero, masulit yun. Kasi diba? hindi na uulit. Oo, dahil yun ang klase ng solusyon na hindi lang pansamantala. Pansamantagal. Pansamantagal. Diba? At number 7, Bring your problems to God, but also offer Him your obedience. ang ganda po nito. Sa mga taong dumadaan sa maraming problema, isa po ito sa pinaka-importanting kailangan nyo malaman kung gusto nyo mabawasan na yung problems. So, dati problems. Ngayon, problem na lang. Kaya, Oo, kasi maraming taong gusto ng himala, pero ayaw ng hakbang, di ba? totoo, marami siya gusto natin. Oo. Himala, ayaw natin magtrabaho. Hindi po pwede. Correct. May mga pagkakataon, pinabayaan tayo ng Diyos dumaan dito dahil gusto ng Diyos makita natin yung problema, Tama. ayusin natin yung problema. At gusto ng sagot, pero ayaw naman ng pagsunod. Oo, problema Diba? yan. So, kailangan natin yung Diyos sa gitna ng maraming problema kasi may mga bagay na lagpas na sa lakas ng tao, 'di ba? Ng talino, ng connection natin. May mga problemang hindi na kayang dali ng strategy lang. Kailangan ng grace. Kailangan po ng wisdom. Kailangan po ng peace na nagmumula sa Diyos. So pag ginawa niyo po ito, may mga pagkakataon talagang sagad na tayo. Yes. Pag sagad na po tayo, ito po isang pamamaraan ng Diyos para ipakita, anak, nandito lang ako, naghihintay, hingi ka lang ng tulong. Nandito ako para tulungan ka. Correct. Pero tandaan mo rin to, hindi lang dasal ang bahagi ng faith. Kasama rin ang obedience. Kaya kapag malinaw na ang dapat mong gawin, gawin mo na. Kapag malinaw na ang dapat mong tigilan, Tigilan mo na. Kapag malinaw na ang dapat mong ayusin, Ayusin mo na. Okay, pakinggan niyo po itong mabuti. Sabi po sa James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, you should ask God who gives generously to all. Napakagandang paalala niyan ha, kapag marami kang problema, wisdom ang isa sa matinding hingin mo. Hindi lang yung bilis, di ba? Dapat bingi ka ng Diyos kasi ang sabi ng Diyos, pag lumapit ka sa Kanya, bibigyan Kanya ng wisdom. What is Iba wisdom? yung wisdom, Ang wisdom po ay kakayanan para masolusyonan yung problemang pinagdadaanan natin. At Diyos po ang nagsabing siya magbibigay. Ang kailangan lang natin, humingi tayo ng tulong sa Kanya. At sa Philippians 4 verse 6 to 7, sabi, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ibig sabihin, ilapit mo sa Diyos ang problema, hindi itago, hindi ikahiya, hindi sarilinin, di ba? Totoo po yun, napaka-importante po na kung nakakalimutan nyo na po, tayo po ng Diyos, kung may problema tayo, lumapit tayo sa Kanya. At handa po niya tayong tulungan sa lahat ng problema pinagdadaanan natin. Huwag po tayong mahiya. Kahit marami tayong kasalanan, huwag tayong mahiya. Gustong-gusto po ng Diyos pag tayo lumalapit sa Kanya. Kahit marami na tayong nagawang mali, lalapit lang po tayo, hingi tayo ng patawad, at Lord, tulungan mo po ako. Nandyan po ang Diyos para tumulong sa inyo. Yes. Kaya bago ka matulog mamaya, lagay mo sa harap ng Diyos ang listahan mo, di ba? Sabi mo, Lord, ito po ang problema ko. Bigyan mo ako ng wisdom ko, anong uunahin ko, ng courage ko, anong haharapin ko, ng humility kung saan ko hihingi ng tulong, at obedience sa alam ko ng dapat kong gawin. At minsan, ang pinakamabilis na pagbabago ay ang nagsisimula hindi dahil nawala agad ang lahat ng problema mo, kundi dahil naging payapa, malinaw at masunurin ang puso mo sa gitna ng maraming problema. Balikan lang po natin mga pinag-usapan natin kanina para ma-review tayo. Number 1, Stop trying to solve everything at once. huwag mong sabay-sabayin ang lahat ng problema sa isip at dibdib mo. Isa-isa lang. Number 2, separate urgent problems from important problems. Linawin mo kung ano yung mga dapat mong unahin or yung urgent at dapat mong planuhin, ito yung important. Number 3, solve the next right problem first. Huwag ang bundok ng problema ang subukan mong solusyonan. Ang susunod na gagawin mo ay unang-unang tamang solusyon sa isang problema mas simple. Number 4, face the problem, do not feel the problem. Yan. Huwag puro emosyon o bigat. Lagyan mo ng aksyon. Number 5, ask for help early.
not when everything is already burning. May ka ng tulong ng maaga pa, hindi kung kailan wala. Medyo matindi na ang problema. Number 6, fix the pattern, not just the panic. Wag lang panay emergency, aayusin mo. Hanapin mo rin ang ugat ng iyong mga problema. Number 7, bring your problems to God but also offer Him your obedience. Ganda po nito, ilapit mo ang problema mo sa Diyos. Pero siguro din ibigay mo sa Kanya ang pagsunod dahil sa pagsunod po, tunay na susolusyonan ang problema. O mga kapamilya, tandaan nyo ito ha, ang maraming problema ay hindi automatikong ibig sabihin tapos ka na. At hindi rin ibig sabihin na wala ng pag-asa. Minsan, ibig sabihin lang panahon na para tumigil sa panic at magsimulang humarap ng may wisdom. Kaya, bago tayo magtapos, ito lang po ang tanong na gusto namin sana may uwi niyo. Sa dami ng problema mo ngayon, ano ang isang tamang hakbang na matagal mo nang alam pero hindi mo pa ginagawa? Gawin mo na. O, baka hindi mo kailangan ng 10 bagong sikreto, di ba? Baka kailangan mo lang magsimula sa isang malinaw, tapat, at maayos na hakbang. Sana marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin sa araw na to. At next week, marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng iyong buhay. At ng mga mahal niyo sa buhay. Ako po si Vic Garcia. At ako naman po si Evelyn Garcia. Closing prayer muna tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala niyo sa amin na sa gitna na marami na naming problema, may mga pwede kaming gawin. At higit sa lahat na pwede naming gawin ay lumapit sa inyo at humingi ng tulong. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan kung ano man ang naitulong sa inyo ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsasama. At sama-sama nating pagandahin na ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Muli po, ako po si Vic Garcia. At Evelyn Garcia, laging tandaan, Sa tulong ko pa sa mga global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang